tsaka 243, 255. Lahat ng pusta nila sa kalaban. Kumita sila ng 2,595,980. So, ang na-check lang namin, sa loob niyang ilang araw na yan, ang kinita nila is 8,447,831. Ngayon, number 12. Yan po yung tatlong habilyo na sinasabi niya hindi niya kilala. Tigatanay din yan. Pare-pareho silang tigatanay. Number 13. O yan yung ID niya. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung system ng mga pandaraya, yung mga sindikato. Isa lang yan sa na-identify namin na sinasabi po ni Inonog na hindi niya kilala. Pero tignan nyo kung pag-aaralan ko, kasi ako nga ang nakakaalam ng mga game na ganyan, makipag-usap lang siya sa maraming ganyan. Tatayaan nila lahat ng makina, iba-ibang account. Yan yung sinasabi nila nung una na hearing, hinahanap nila 200 million. Sino naghahanap ng 200 million? Sila Inonog ba? Sino? Meron sila sinabing 200 million na si IDG dati. Ilan yung tinitimbrihan na yan? Ang tawag doon timbre. Ilang financer yan? Hindi ko ma-check yung mga iba, Your Honor. Dahil hindi ko naman nakita yung mga pangalan eh. May ano nga, hindi namin ma-check yun. So in short, Mr. Atong Ang, gusto mo talagang yung presentation mo kayo na klaro yon na involved sa panunyupi yung mga Habilio brothers at Inonog. Yun ang ibig mo sabihin. Nanalo silang 8-point-something million dahil sa panunyupi. Your Honor, Yun. hindi ko rin masasabing choppy yan o kung anong klase ginagawa nila. Pero Ko lang basta klaro sa presentation mo, nasa kabila sila tumataya. at ito po lang, napatunayan po natin. Very clear mo yun, recorded yun Opo. di ba? Computerized yun. Choppy na nga tawag kaya lang pag Yung ang tawag noon dahil doon sila tumataya sa kalaban ng manok nila. Yes, Di ba? lahat po ng taya ni Habilio, kung alin yung entry ni Inonog, nasa kabila sila lagi all the way. Lusot lahat. Pero hindi ko naman ma-check yan eh. So sino ngayon ang magagalit sa kanilang panyunyupi? Wala po magagali. Sila yung magkakausap eh. O Baka hindi po binigay. Hindi ko, kung marami silang kausap na financer po, Your Honor, hindi ko naman hindi ko, kasi lalawakan ko utak ko, kung marami connection si Inonog, kung marami bakit lagi ang manok niya ang kinukontra ng mga financer? okay. Yun ang ini-explain ko lang sa inyo. Yes. Every time papasok ang manok niya, isang financer na to, kumita ng 8 million mahigit sa loob lang ng ilang araw. Ilan niyang sinabihan niyang yan? Ilan nakausap niya? Okay. So settled na natin yan na involved sila sa game fixing. Settled na niya. Ako mismo, nag-agree ko with your presentation, I am totally convinced na involved sila sa game fixing. Now, with the existence of the game fixing, sino ngayon ang apektado at nagagalit sa game fixing na ginagawa nila? Kung ako tatanungin, Your Honor, Yes po. number 100% game fixing na talaga yan. Yes. Base Sino sa nakikita ko. magagalit? Pero ito ang question mark dyan. Ito yung isang possible pa. Kung may isang financer kang kausap at isang financer uli na iba ang tip mo, isang financer iba uli, hindi mo pinatama yung ibang financer, nagbigay sa'yo ng pera. Kasi hindi ka naman pwedeng tumaya pag wala kang deposit eh. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan. Mapapatayan talaga yan. Iba tip mo sa akin, iba ang tip mo rito, iba ang tip mo dito. Nagbebenta ng laro ang tawag doon. Lahat ng sinasabi ko dito, ang dami sa bungero nakakarinig dyan. Maiintindihan nila yung sinasabi ko. Lengguwahe ito na sa bungero. Nagtitip ka ng tsope, ang daming ganyan. Ma-check nyo sa lahat ng sabungan. Sa buong Pilipinas, pag may tsope, ginugulpi talaga nila eh. So, sa sinasabi mo na yan, parang sinasabi mo na itong nawawalang 34 na tao, most likely, ang responsable sa pagkawala nito ay itong mga involved sa game fixing o yung tinamaan ng game fixing or Ang isang handler, para saktan mo, para mawala, is either nagamit mo or
binalian ang manok mo na hindi, or sinira ang manok mo na hindi mo alam. Pwedeng amo ang titira dyan. Maraming istorya ganyan. Alam mo, Pwedeng manok mo, amo. yung kung sino yung may-ari ng manok, na entry, ginalaw ng handler yan, itinib sa iba. Ang dami nagbebenta ng laro. O itong 4 na manok ko, kontrahin nyo, ibebenta sa mga tao yan. How about yung reputation ng WPC? Hindi ba masisira ang iyong palaro dahil may nagiging fixing doon sa Sa amin po, WPC? kaya kami ang number 1, dahil yung pang-inspect namin, from tare, from entry, tsaka kami, bihira, hindi, halos buong Pilipinas ang umi-entry. Luzon, Visayas, Mindanao, magkakilala kami. Nakakapasok lang, hindi kilala, every Monday at o Thursday, yung tinatawag na invitational. Or, ang manok nila, sabi nga nila Baricar, na wala silang manok ngayon, araw nila, ang tawag doon, nag-finance ng iba. Ngayon, yung finance mo, pag sinyope, hindi mo na malalaman. Sa amin naman, sa kumpanya namin, kailangan, para lumaki ang isang negosyo mo, kailangan pag tumama ang tao, bayad ka agad. Yun ang number 1. So, klaro sinasabi mo na regardless kung may mangyayaring panyunyupi sa mga sabungan mo, madiscover nyo yun na panyunyupi, hindi ka galit. Hindi ka interesado sa kanila. Wala ka makialam. Kung manyupi kayo na manyupi, bahala kayo dyan. Wala ka makialam. Sa akin po, Mr. Chairman, yes, Senator. just that relevant ito. At one time or another, mga investigador tayo, di ba? Senator De La Rosa, myself, General Cruz, General Carlos, mga pulis na nandito. No? Di ba pag nag-imbestiga tayo, 3 agad yung tinitingnan natin, di ba? Motive, opportunity, means. Maliwanag yan, di ba? Basic. Ang gusto ko malaman, yung opportunity saka yung means, medyo na-establish yan, di ba? May oportunidad, tapos meron ding means to commit the crime. Interesado ako, anong nakita niyo motive dito, CIDG? Parang hindi maliwanag sa akin ano yung motive. So, ano yung na-establish yung motive? Kasi you have come to a point that you have already referred the case to the DOJ, di ba, for preliminary investigation. Ibig sabihin, establish nyo na lahat. Ano yung motive? Sir, with regard to the case in Manila Arena, we are only basing on the testimony of the witness or testimonies of the witnesses. And of course, sir, since there, we were able to establish a probable cause to file a case against the identified suspects. And although sometimes there are cases being cleared or solved by the police or by the CIDG, but still the motive is still unknown. So for as long as we have secured a witness or an evidence which would warrant the filing of case against an identified suspect, so we go on with the investigation and file the case before the prosecutor's office. But the That motive could weaken your case, can ha? still be unknown, sir. If you are missing the motive, that could weaken your case. Well, it could go past the probable case threshold. Yes, sir. Pero remember, pagdating sa court, guilt beyond reasonable doubt ang hinihingi natin. Yes, sir. And if you're not able to establish the motive, it could weaken your case pagdating sa court. Yes, sir. So it's important that the motive is established. Yes, sir. Di ba? Agree? Yes, sir. That's the reason why we continuously Yeah. gather more information, sir. While even though the case is submitted before the prosecutor's office, the CIDG investigators would still continue gathering more evidence and witnesses to finally establish or to finally find out the real motive of the case, sir. And isang may person niya to give you the motive is a pattern. Kasi maraming cases ito 8 eh. Sir, of Pag course, establish yung pattern, you can establish the motive, hindi ba? that's also one way of establishing motive in a case, sir. So We also right use that, now, sir. as we speak, there's no motive yet. No motive has been established. None yet, sir. Yeah. Thank you. Thank Thank you, Mr. Chairman. Your Honor, tuloy ko po. Thank you, sir. Thank you. Tuloy ko po ito. Makita niyo yung conspiracy rito. Your Honor, natapos ko na itong isa, yung tukol sa game fixing para naintindihan niyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Number 14 na tayo. Si Don Patigonan or Julie Patigonan,
tagal ko na rin tao, pero sinasabi ko nga sa inyo, na sa construction niya, sa buong ano, sila nag-aasikaso. Pinakakatiwala ko siya sa mga construction namin talaga. Kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan niyo maigi ito. 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder. Sa Tanay. Tanay din. Na-dismiss. 2019 to ha, as early as 2019 tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang matapos itong araw na to hanggang huli. 2019 kinasuhan siya. Sandali, 2019, kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019, wala pang kuan ha, wala pang isabong noon. May mga sabong na ho kami nun.